Unang-una, pag-usapan natin ang passport. Ano po ba ang requirement pagdating sa passport? Kung less than 6 months ang passport mo, ay i-recommend ko na i-renew muna ito bago ka bumili ng ticket. Kung ikaw ay isang dual citizen at ikaw ay galing sa US at pupunta ka ng Pilipinas, anong passport ang gagamitin mo kung meron kang US passport at Philippine passport? Ako ay isang dual citizen pero US passport ang ginamit ko pag exit ng US at ganun din sa aking connecting flight sa Incheon Airport sa South Korea kasi kailangan i-scan ang iyong US passport para makakuha ka ng connecting flight papunta ng Pilipinas. So kahit na dual citizen ako, US passport lang ang pinakita ko. Sa aking experience, ginamit ko po ang aking US passport sa travel ticket at saka sa pagpaparehistro sa e-travel. Bakit po US passport ang ginamit ko? Ito po ay para sa consistency sa passport, ticket at e-travel registration. May mga pasahero din tayong dual citizen na hindi na rin kailangan ng balikbayan stamp. You can stay in the Philippines as long as you want dahil Filipino citizen ka naman, pero kailangan mong ipakita ang iyong Philippine passport at US passport sa immigration sa Philippines. Hindi mo na rin kailangan ipakita ang Philippine passport kung wala ka rin ito dahil kung dual ka, pwede kang magpakita ng copy ng dual citizenship certificate mo at kailangan mo rin gumawa ng kopya at mag-keep ka ng copy sa iyo dahil mahirap pong mawala ang original the document. So maganda, meron ka pa rin isa pang kopya. May mga kababayan din tayo na bumabiyahe ng Pilipinas pero ginagamit ang Philippine passport at pagbalik naman sa US ay ginagamit ang US passport. Pero pagdating sa Philippine immigration ay pinapakita ang dalawang passport. So meron din tayong kababayan na green card holder at kailangan mo lang ipakita ang Philippine passport sa Philippine immigration. Pero kung pabalik ka ng US ay kailangan mong ipakita ang iyong green card at Philippine passport. Meron na ring mga bagong rules sa power banks. Hindi na ito allowed sa hand carry but only in your personal bag. Also, kailangan dapat kung nasa flight ka ay visible po ito at hindi na po pwedeng gamitin ang power bank during the flight. Huwag nyo rin itong ilalagay sa inyong check-in baggage dahil once naka-check-in ka na ay doon nila tatanggalin based ito sa experience ng ating pasahero. Bago ka bumiyahe ay kailangan mo nang mag-register sa e-travel. So kung babiyahe ka, kailangan naka-register ka na at naka-ready na ang iyong QR code. Ito po ang actual scene pagbaba nyo sa airport at sa immigration. Pipila kayo kung meron kayong foreign passport, dun kayo sa foreign passport. At kung meron kayong Philippine passport, pupunta kayo sa Philippine passport na line. Sa mga nagtatanong paano makakuha ng balikbayan privilege, ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. So ako ay dual citizen pero foreign passport lang pinakita ko, yung US passport lang. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So wala pong bayad ito, makukuha ito pag arrive nyo sa airport. So wala na kayong kailangang fill up na form, ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Ito pong balikbayan privilege ay privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo, kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So, basta magta-travel kayo together, ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year. Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel registration. At hassle-free po ang
labas or pag-exit sa customs at immigration. Kung ikaw ay pupunta ng Pilipinas, alamin mo kung kailangan ba ng visa, lalong-lalo na kung ikaw ay nagpa-naturalize as a foreign citizen sa ibang country. Meron po kasing listahan ang Pilipinas na kung ikaw ay national ng countries na ito po yung Executive Order number 408. Dito sa Executive Order number 408 na ito, nakalista po ang lahat ng countries kung saan kung ikaw ay national na or foreign national na, pwede kang magstay sa Philippines ng 30 days visa-free. Pero kung wala sa listahan ang iyong country na kung ikaw ay foreign national na, ay kailangan mo ng visa. Pwede kang mag-apply ng visa online at isubmit ang supporting documents sa Philippine Embassy kung saan sakop ang iyong residence. Pero may mga pasahero din na US citizen na hinanapan ng visa papunta ng Pilipinas. May mga subscribers tayo na nagbiyahe ng Pilipinas at hinanapan sila ng visa. Meron din akong isang kakilala na isang dual citizen at nagbiyahe siya papunta ng Pilipinas pero sumakay siya sa LA. So, nung nasa LA na siya, ay hinanapan siya ng mga documents. Hinanapan din siya ng visa papunta ng Pilipinas. Mabuti na lang at kompleto siya ng mga dokumento. Meron siyang birth certificate, meron siyang marriage certificate, meron siyang dual citizenship documents, meron din siyang Philippine passport. So, nakabiyahe siya papunta ng Pilipinas pero unang-una ay medyo hassle po ang paghingi sa kanya ng visa. At laging tatandaan na dapat maaga kayong dumating sa airport at least 3 hours before your flight. At kung babiyahe sa Pilipinas ay dapat na ayos na po ang inyong e-travel registration. Nung bumiyahe ako, kumpleto po ang aking mga documents pero hindi na kailangang ipakita ang mga immigration requirements such as old Philippine passport or birth certificate ng aking anak. Ako ay nag-book ng flight papunta ng Pilipinas at ang aking flight or ang aking airline ay Korean Air at ang allowed na check-in baggage ay isa lamang, isang carry-on at isang personal item. Sa Korean Air, kung economy ang iyong ticket, ang check-in baggage ay 50 pounds po ang limit, ang maximum. Ang personal item at carry-on ay 22 pounds po ang limit or 10 kilograms. Combination po ito. So dapat kung ikaw ay bibiyahe at marami kang dadalhin na pasalubong, kailangan ay i-weigh mo na ang iyong luggage bago ka pumunta ng airport. I-check muna ang website ng TSA bago ka magdala ng mga liquids. Kung magdadala ka ng mga liquid items sa iyong personal bag or carry-on, kailangan ay ilimit lang sa isang quart size na Ziploc bag or clear bag at ilagay doon ang mga liquid items. Pag-usapan naman natin ang mga electronics at valuable items. Huwag na huwag niyong ilalagay ang mga electronics or valuable items sa inyong check-in baggage dahil posible po na mawala ito at hindi nire-recommend ng airline na ilagay ang mga ito sa inyong check-in baggage. Lagi niyo pong dalhin ito sa inyong carry-on or personal item, lalong-lalo na kung marami po kayong dalang electronics or rechargeable electronics, mga valuable items, cash, currencies. Kung meron kayong dadalhin ng mga valuable items, ilalagay po ninyo ito sa inyong carry-on or personal backpack or personal bag. Gaya ng nabanggit ko, importante na mag-register sa e-travel. Required po ito sa lahat ng pasahero. Ngayon, ang ginamit ko sa pagre-rehistro ay ang aking US passport para merong consistency sa aking ticket at itinerary. Paglapag ninyo sa airport ay makikita sa bawat sulok ng airport ang notice na ang e-travel registration ay mandatory. So lahat ng pasahero must complete the e-travel prior to arrival or departure from the Philippines. So nakalagay dito, failure to register may be a cause for denial of entry. At kung hindi naka-roaming ang phone ninyo ay may hirapan kayo na mag-connect sa internet pagdating sa airport. Ito ay base sa experience ko, although meron na akong e-travel registration pagdating ko doon at nag-try po akong mag-connect at
mahirap po makakonect ng internet sa airport. At isa pa ay kung first time nyong magre-register for e-travel, pwede nyo pong gawin ito ahead of time, hindi po kailangan na within 3 days. So kung gagawa kayo ng bagong account, you can make an account ahead of time kahit mga 1 month or 2 months of travel. Pero yung registration na information ng inyong flight information ay within 3 days po ito dapat ay nakalagay na doon para makuha nyo ang QR code nyo. Sa aking experience, mas madali ang gumamit ng computer pero kailangan pa rin ng picture. So mag-upload na kayo ng picture sa inyong computer at kung gagamit kayo ng mobile phone at magda-download ang app, ay kailangan yung mag-take ng selfie. Yun po ang medyo mahirap. Pero once na naka-register kayo at gumamit kayo ng computer or laptop, mas madali pong mag-register dahil meron na kayong ready na picture na in-upload ninyo. Minsan kasi ayaw gumana yung selfie na function doon sa e-travel. So yung iba ay nahihirapan pero may isa pang option. Pwede nyo ring gawin yung travel registration sa egov.ph. Pero ang ginamit ko ay nag-search po ako ng website. So ito po ang aking actual na registration. Ang ginawa ko ay nag-register ako 2 days before date of departure para makita ko ang date na arrival in the Philippines ay June 7. So umalis ako sa Pilipinas ng June 5th. At umalis ako sa Las Vegas ng June 5th and dumating ako sa Pilipinas ng June 7th. Ngayon, itong connecting flight, ito ang ilalagay nyong information. Kasi kung marami kayong flight information, hindi nyo naman mailalagay lahat na yon. Ang importante ay yung last na flight nyo papunta ng Pilipinas. So ito ang aking actual na registration from Las Vegas to Korea, then Korea to Manila. So yung flight information ang flight information ay Korea to Manila. Ngayon, kapag natapos na ang inyong registration sa e-travel, ay nakakonect na rin ang Philippine Customs Declaration. Ngayon, 2 declaration ang gagawin nyo. Una, yung customs, yung mga items na dadalhin. Pangalawa ay ang foreign currency declaration. Ngayon, kung meron kayong kasamang pamilya, ay pwede nyo nang isama sa registration nyo ang inyong either asawa nyo or anak ninyo, ay pwede ng isang account lamang at isang email address lamang para sa lahat ng members ng family. So yun ang ginawa ko dahil kasama ko ang aking anak na babae. At isang email address lang ang ginamit ko. Pero 2 ang QR code na makikita nyo sa inyong email address. Dito sa General Customs Declaration Form ay pwede nyong ilagay ang amount of goods na pinurchase nyo galing sa ibang bansa. Maraming tanong dito sa number 2 sa foreign currency. In excess of $10,000. Kailangan bang i-declare? Yes, if in excess. Ngayon, ano ba ito? Individual or family? Ito po ay family declaration kung kasama nyo ang inyong pamilya. Pero kung mag-isa lang kayo, ay isa lang ang amount na i-declare ninyo. Isa pang importante itong number 9, itong electronics or mobile phones in excess of quantities for personal use. Halimbawa, kung mag-isa lang kayo pero mga 10 phones ang dala nyo, so maka-question po ito dahil makikita sa scanner ang mga dala nyong electronic. So nabanggit ko rin na meron akong i-declare pero mga personal na pasalubong po ito at hindi po ito for sale. So, dineclare ko lang dito sa other goods not mentioned above, yung mga items gaya ng mga groceries na binili ko dito sa US. Hindi naman po maraming items ang dinala ko dahil nag-box na ako ahead of time. So, ito lamang ay para lang mapuno or magamit ko lang ang aking checked baggage. So, sayang naman, diba? So, kung magdadala ka rin lang ng bagahe ay punuin mo na ng pasalubong. Pero ang dinala ko lang dito karamihan ay mga food items at saka yung ilang mga body mist. At ito na sa customs declaration, kailangan ng selfie, kailangan din ng signature. At ito na po ang actual na
QR code after ng aking registration. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron pa kayong ibang items or tips, kung kayo ay nagbiyahe na, paki-share lang po sa comments section below. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. I hope everyone is staying safe and have a great day.